NBI-rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Magandang araw! Nagtagumpay nga itong si Moira na ibenta ang shares ni Obeng. Ngunit dito siya nagkakamali dahil hindi naman ito ang ending ng story. Dahil itong si Giselle ay ginawan nga daw niya ng paraan na kausapin at kumbinsihin si Mr. Soler. At hindi rin naman nabigo si Giselle dahil na-touch pa nga daw ang mga kasamahan ni Mr. Soler sa naging eksplanasyon at naging dahilan ni Giselle kung bakit gustong-gusto pa rin nila na mabawi ang Apex sa kanila. Dahil ngayon lang nalaman ni Mr. Soler ang buong katotohanan na itong si Moira ay wala talagang concern sa Apex Hospital, na kung saan ang tunay talagang concern at nagmamahal sa Apex ay walang iba kundi ang pamilya ni Obeng. Kaya sila Don Pepe at Giselle ay pinayagan nga si Obeng na i-anunsyo sa lahat ng kanilang mga staff para hindi nga daw ito mag-alala at sabihin sa kanila na meron pa rin silang pag-asa na mabawi at sila pa rin ang may-ari ng Apex, dahil nga daw dito kay Mr. Soler na tinutulungan din sila. Syempre, naging masaya na naman ang lahat sa magandang anunsyo ni Obeng. Ngunit itong si Moira ay biglang sumulpot at umangal dahil hindi daw ganon kadali ang gusto ni Robert. Dahil lang sa pagkakaalam ni Moira na hanggang ngayon ay siya pa rin daw ang may-ari ng Apex, kaya't hindi pwede na itong si Robert ay pagmamalaki at isasabihin sa lahat na siya ang may-ari. Meron nga daw hawak-hawak itong si Moira na dokumento, ngunit itong si Giselle ay hindi niya hinayaan na magsalita pa ng marami itong si Moira na puro lang naman kamalian. Kaya't kinuha agad ni Giselle ang papel na hawak ni Moira at agad nga niya itong pinunit sa harapan ng maraming tao. Gusto ngang patunayan ni Giselle sa lahat na wag nga daw padala dito kay Moira dahil makasiri lamang ito at hindi nakakabuti sa kanilang kumpanya. At kahit ang kininpa ni Moira ay hindi mo rin masisisi na ang lahat na nagtatrabaho sa Apex Hospital ay mas gusto pang umalis at mawala ng trabaho kesa makasama siya. At isa na rin dito si Doc Ray. Kinausap na nga niya itong si Moira na gusto na nga daw niyang mag-resign dahil hindi niya matitiis na suportahan itong si Moira, samantalang alam ni Doc Ray kung gaano nasasaktan itong si Robert sa pag-aagaw at panlulokong ginawa ni Moira. At sa kabilang banda naman, mukha atang may problema sa kalusugan itong si Lynette dahil pagkatapos niyang pagsabihan itong si Annalyn ay mukhang apektado rin si Lynette at stress siya. Kaya't ngayon ay ramdam nga niya nanghihina ang kanyang katawan, samantala hindi niya alam na itong si Annalyn na sobrang napagalitan niya ay sobrang nasaktan din. Kaya't itong si Annalyn ay nakipagkita sa kanyang tatay Robert at dito nga ay napansin ng kanyang tatay na mukhang malalim ang kanyang problema at malalim ang kanyang isip, kahit kailangan nga daw ipagtapat sa kanya dahil kung hindi ay mas lalong mag-alala itong si Robert sa kanyang anak. Kaya't itong si Annalyn ay napilitan naman ay pagtapat sa kanyang tatay Robert na ngayon ay natatakot nga daw siya sa kanyang sitwasyon at sa kanyang nanay Lynette dahil ngayon nga daw ay nakita na niya ang totoong kulay ni Dr. Carlos. Hindi nga in-expect ni Annalyn na maging ganun si Dr. Carlos na ngayon ay pakiramdam niya na kapareho nga daw ito sa ugali ni Moira. At hindi na ata daw siya kampante at masaya na magtrabaho pa sa Eastridge Hospital dahil panigurado na pag-iinitan lang daw siya ni Dr. Carlos. At bilang isang ama ni Annalyn ay mas gugustuhin nga ni
ni Robert na kung masaya si Annalyn na lumipat na lang dito sa Apex ay susuportahan niya. Dahil kapag pakiramdam niya na hindi na siya komportable na magtrabaho pa sa Eastridge ay welcome naman daw siya na magsimula muli sa Apex at wag nga daw mag-alala dahil sisiguraduhin niya na hindi na makakabalik si Moira para awayin siya. Mga kaibigan, kahit ano pang kasamaan ni Dr. Carlos ay nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ni Annalyn sa kanyang tatay Robert at hindi niya hahayaan na sirain ang image ng kanyang tatay sa mga kaplastikan at kasinungalingan. Mukhang perfect ito. Ngunit alam ni Annalyn na hindi perfect itong si Dr. Carlos kaya ito ang pinakaayaw niya na ipagmukha siyang masama sa mata ng kanyang nanay Lynette kaya tuloy ang relasyon nilang mag-ina ay apektado din. Sobrang nasasaktan si Annalyn sa nangyayari sa kanilang dalawa. Ngunit wala ring magagawa si Annalyn kung mas pinili ni Lynette na pakinggan si Dr. Carlos kesa sa kanya. Mukha atang nahihirapan itong si Annalyn na ipaglaban ng kanyang sarili na kung saan itong si Lynette ay mukhang nai-impluensyahan na at nabibrainwash na ng tuluyan ni Dr. Carlos. Kaya itong si Annalyn ay humingi na rin ng tulong sa kanyang tatay Robert na sana itulungan siya na kumbinsin ng kanyang nanay Lynette na wag nga daw ipagpatuloy ang kasalan nila. Kaya't mga kaibigan, ano kayang magiging desisyon ni Annalyn? Tuluyan na bang lumipat siya sa Apex Hospital? At posible ba na mapipigilan pa ni Annalyn ang kasalan ng dalawa? Kaya't mga kaibigan, sabay-sabay nating abangan ang susunod na mga pangyayari. At huwag kalimutan mag-like at subscribe para always updated dito sa paborito nating abot kamay na pangarap. Maraming salamat po. God bless!